But anyway, bago po ako gumawa pa ng ibang mga bagay, meron pong nakaka-intrigang mga balita na nakarating sa akin galing sa mga kaklase ko nung 17th Congress. Kung maalala nyo, ako naman po yung naging miyembro rin ng Kongreso at dahil dyan, marami naman tayong mga matalik na kaibigan na nagsasabi pa sa akin ng mga bali-balita. At ang balita na nakuha ko sa aking mga kaibigan ng 17th Congress ay magkakaroon daw ng coup dito sa darating na linggo at magkakaroon ng bagong speaker. Tatanggalin daw si Tambaluslos. Now, of course, ang sinasabi nila, bali-balita, ang papalit daw itong si Albi Benitez ng Bacolod. No? At pag-usapan natin ito. Tama ba o hindi? Well, ewan po. No? Malalaman naman natin yan sa darating na linggo kung talagang matatanggal si Tambaluslos. Sana nga po. Dahil alam nyo naman, ako mismo, no? Ang talagang nag-iit sa akin ay ang si Tambaluslos, ang Huwad Committee, si Lisa Araneta Marcos, no? Na alam ko naman na merong basbas din ni Bongbong Marcos Jr., no? Pero ang talagang tumiris sa akin ay walang kaduda-duda kundi ito si Tambaluslos, no? Now, unang-una, may interest ba ang Marcos Jr. na tanggalin ang kanyang pinsan? May interest ba ang kanyang may bahay na Lisa Araneta Marcos na tanggalin si Tambaluslos? Tingin ko ang kasagutan ay oo. Bakit? Kung mapapansin nyo, naguhugas kamay itong si Marcos Jr. dito sa kababalaghang mga nangyayari sa mga flood control projects. At nung kailan lang, parang kahapon lamang, ang Executive Secretary, si dating Chief Justice Bersamin, nag-issue pa ng statement. Hoy, mga miyembro ng Kongreso, huwag niyong ibabaling ang sisi sa amin sa ekutibo dyan sa mga kababalaghan ng flood control project. Ibig sabihin, nasasaktan talaga si Marcos Jr. dito sa mga flood control controversy dahil ang katotohanan, siya naman talaga ang dapat sisihin. Bakit? Unang-una, siya nagbigay ng suporta sa liderato ng Kamara de Representante. Sa katunayan po, sa kasaysayan ng Pilipinas, walang nagiging speaker na hindi binibigyan basbas ng presidente. So kung ano man ang patakaran na pinatupad ni Tambaluslos dyan sa Kamara, yan ay dahil sinuportahan ni Marcos Jr. na mag-i-speaker si Tambaluslos. Pangalawa, yung mga maanumalyang proyekto na naipasok sa National Expenditure Program, ang nag-propose niyan si Marcos Jr. Kung dumaan yan sa proseso, kahit papano, merong pag-aaral kung kinakailangan nga ba yung proyekto na yan, pero ang katunayan po niyan ay nanggaling pa rin sa Malacanang ang programa. Pero kung ang mga maanumalyang proyekto naman ay insertion na binago ng mga mambabatas, yan naman po'y mangyayari lamang kung merong basbas na speaker at merong basbas ng Committee on Appropriations Chair na si Zaldico na ngayon po ay di umano'y nagpapagabot sa Amerika. Pero sabi ni Congressman Garbin, hindi raw nagtatago. Ayaw lang magpakita. Kayo naman, iba yung ayaw magpakita sa nagtatago. So ngayon, the buck stops with the President. Pero ano ngayon ang asta ni Presidente Marcos Jr.? Abay, may paiyak-iyak pa na bakit daw ganyan ang ginagawa sa taong bayan, nilunustay ang pera ng taong bayan. Wika nga ni Maharlika, Julul, sinong lulukuhin mo? Julul, ikaw, alam na alam mo na kung yung mga maanumalyang proyekto gaya dyan sa Wawa Builder sa Bulacan na insertion, kung ikaw talaga ay seryoso na labanan ng korupsyon, dapat ibinito mo yung line item para dyan sa Wawa Construction na yan sa Bulacan na kinagagalit mo pa. Pangalawa, 3 budget na ang napasa ng Tambaluslos. Alam mo ng patakaran dyan na 60% nawawala sa korupsyon. Bakit ko sinasabi yan? Naging congressman at senatong ka rin eh. Alam mo naman ang patakaran dyan, wag na tayo makipagplastikan, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Ikaw ay district congressman. So alam mo na ang kubra mo nang gagaling sa district engineer. Siguro hindi mo alam, napakataas na ngayon ng nawawala sa taripa, nasasya ka. Pero I am sure, naririnig mo naman yan. Bakit? Kasi meron ka rin ibang mga kamag-anak na nakaupo dyan kasama ng sarili mong anak. Alam nyo ba, yung si Sandro, yung yan ay nag-i-intern pa lang, hindi pa siya kongresista, doon sa opisina ng kanyang tito, no? Alam mo sabi niya, at narinig ko yan mismo sa kanyang bibig, they are so corrupt in Congress. So alam
Alam ni Sandro Marcos ang mga kababalaghan at huwag mong sabihin na hindi mo alam na ang SOP ngayon sa Kongreso umaabot na ng 60% kasi nga ang mga congressman para man lang makakuha ng proyekto kinakailangan magbigay sa mga tao sa Committee on Appropriations, sa opisina ng kung sino man, sa opisina ng SPECER. O, di ba? So, julul. Huwag ibaling sa iba ang sisi. Ibaling mo pa rin sa'yo, Marcos Jr. ang sisi sa flood control. Pero maibalik tayo. Anong interes ni Marcos Jr. at ni Lisa Aranate Marcos na tanggalin sa Tambaluslos? Walang interes nila, ayaw nila na silang masisi sa flood control. So hahanap sila ng Paul Guy. Ang gagawin nilang Paul Guy, SPECER. Para magalit ang tao kay SPECER lamang at hindi sa kanila. At yan yung konteksto na nagsabi si Bersamin, hoy, kayong mga kongresista, huwag yung ibaling sa ehekutibo ang sisi sa mga kababalaghan sa flood control project. So kung ganitong interes ni Marcos Jr., na talagang ayaw niyang mapasipa sa pwesto dahil alam niyang galit na ang tao dahil dito sa flood control na iskandalo, natural para maibsan ang galit ng taong bayan, ibabaling mo ang sisi sa iba at in this instance, ibabaling mo ang sisi kay SPECER Tambaluslos. Pero make no mistake about it, hindi naman magagawa ni Tambaluslos yung mga kabalustugan nito kung hindi siya kampante na susuportahan siya ng Marcos Jr. At bakit naman alam ni Tambaluslos na susuportahan siya ni Marcos Jr.? Kasi nga, kinakailangan nila yung loyalty. Kinakailangan nila yung pirma ng mga congressman para mapa-impeach si Inday Sara Duterte. O di ba? Dahil binusog nila ang mga congressman ng 3 taon, hindi sila nagkaroon ng problema ng pagkalap ng mga signatures para suportahan ang impeachment ni Inday Sara na nabasura na ngayon ng Korte Suprema. Sa tingin nyo ba, yung mga Luistro, mga Alonte, mga Alonto, hindi Alonte, Luistro, mga Adjong, mga sino pa yan? Mga yung Chairman Fernandez, mga Abante, tingin nyo ba magiging kasing bangis yan nung nakita natin sila sa Wed Committee kung hindi dahil kampante sila, na binusog na sila, kaya po pwede na silang maging matapat na aso para sa administrasyon. Di ba? Money talks. Kaya wag mong ibaling ang sisi. The buck stops with you, pero ngayon alam mo, napakalakas ng posibilidad na ma-people power ka na dahil nga sa balastugan at sawan-sawa ng taong bayan. O ang katotohanan, may naninindigan na gaya ni Benji Magalong na nagsasabi, tama na, sobra na. Bakit naman hindi magtatama na, sobra na yan? Mayor ko yan sa Baguio City, nakita niya na talagang overpriced yung mga nets na ginagawa sa Cannon Road na wala namang silbi kasi palaging sarado pa rin ang Cannon Road. At na-shock siya na bilyon-bilyones pa lang ginamit dyan sa mga netting na yan, na mukha lang naman mga kulambo. Hindi ko alam bakit bilyones ang halaga. O, di ba? O, kaya posible po na ang nasa likod ng pagtatanggal kay Tambaluslos ay ang mag-asawang Marcos dahil nga binabaling nila ang sisi, gaya ng sinabi ng Executive Secretary, sa mga anomalyang mga flood control projects sa mga congressman at hindi sa kanilang mga sarili. So it makes sense. Ang akin lang, wag tayo magpalinlang ha. Mga Marcoses pa rin ang responsable dyan. Sila nagtalaga kay Tambaluslos na nais nilang tanggalin ngayon. Sila nagbigay basbas na gamitin ang kaban ng bayan para bilhin ang mga lagda ng mga congressman. Hindi ba sinabi niya ni Toby Tionco na talagang karamihan naman ng pumirma ng impeachment ay pakapalit ng mga pagpondo, pondo na proyekto, pondo na ayuda na linalapan nila dahil sila ay mga corrupt. So, kung ang motivation ang pag-uusapan at yung realidad na wala namang umuupong SPECER na hindi binibigyan ng basbas ng presidente kasi nga ang impluwensya ng presidente sa mga congressman ay yung pantaon ng budget.
na kapag hindi ka loyal sa presidente, wala kang budget. Ilang beses na nangyari yan. Na yung mga oposisyon, talagang na zero budget sa kanilang mga distrito. Alam mo na yung mga congressman na yan, kahit sabihin mong nagmamalinis, lahat yan ay umaasa sa SOP. Ang problema na nga lang ngayon, yung taong bayan tinanggap yung SOP dahil akala nila dati 10% at 5%. Na-shock sila nang nalaman nila 60% na pala ang napupunta sa korupsyon. O, di ba? So, okay, number one, it is to the interest ng mga Marcoses na matanggal si Tambaluslos kasi masyado na siyang mabaho. Masyado nang mabaho silang dalawa in tandem. At linilihis nila ngayon ang issue, ang sisi. Binabaling nila ang sisi kay Tambaluslos dahil alam nila baka ma-people power na sila. Now, ang tanong, bakit si Albi Benitez? Alam niyo si Albi, wala naman kami masamang tinapay niyan. Okay? Aaminin ko po. In fact, nagpahiram pa sa akin yan ng eroplano siguro 2-3 beses. Nung ako'y kumakandidato para sa Senado at nagpapasalamat naman ako sa kanya. Pero kung titignan mo talaga, galit din ang tao sa online gaming, bakit Albi Benitez ang iuupong speaker? Alam nating lahat na ang negosyo talaga ni Albi Benitez sa mulat mula online gaming. Kasama na yan yung naging partner sila ni Congressman Arnie Tevez, no? So bakit siya? Well, dyan naman po papasok yung mga bibwit na aking mga kaibigan sa 17th Congress. Apparently po, talagang ang nagpatakbo sa kanya bilang kongresista muli at hindi mayor dahil siya ay parang 1 or 2 term pa lang as mayor of Bacolod City ay si Lisa Araneta Marcos na ang mga Araneta ay meron po talagang ties sa Negros dyan sa Bacolod, no? In fact, yung isang kongresista dyan medyo nagtampo sa mga Marcoses dahil ang inasahan nila na baka biglang tumakbo na kongresista si Lisa Araneta Marquez dun sa kanilang Marcos, dun sa kanilang distrito. Hindi naman nangyari, pero inasahan nila na baka magtangka ang Lisa Araneta Marcos at tumakbo doon. So bakit Albi Benitez? Dahil ang Albi Benitez naman medyo mabigat din dalhin dahil mainit din sa mata ng taong bayan ng online gaming. Lalong-lalo na ginagawa nilang issue itong missing sabongero. Well, yun nga daw. Ang dahilan kung bakit hindi na siya tumakbo muli bilang mayor ay sinabihan siya ni Lisa Araneta Marcos, iwan mo na muna ang Bacolod, gagawin kitang speaker. At kaya kahit anong baboy ang ginawa sa kanya ni Tambaluslos, linink siya doon sa isang illegal gambling activity, in-expose ang mga kwentong pribado tungkol sa kanyang pamilya para lang maudlot ang pagiging speaker, kampante siya na magdi-deliver ang Lisa Araneta Marcos sa kanyang pangako na magiging speaker siya. Ako, wala naman akong pakialam sa kung ano man ang sinong gustong maging speaker ni Marcos Jr. dahil kahit sino naman yan, magiging, aso rin yan. Aso rin yan na masunurin kay Marcos Jr., no? Kahit sino pa yan. Pero kung ang pinag-uusapan ay kredibilidad at yung pagtitiwala ng taong bayan, mas bagay si Toby Tionco. Oo, dahil si Toby, pinakita niya yung pagiging independyente niya. Miski siya ay kamag-anak din ni Marcos Jr. dahil ang kanyang asawa ay kamiyembro rin ng Romualdez clan. Mas gugustuhin ko na si Toby kasi nga mas magugustuhan siya ng taong bayan. Pero alam mo naman sa politika, a promise is a promise. Kaya mukhang ang iupo si Albi Benitez. So anong inaasahan ng mga Marcos Jr.? Inaasahan ng mga Marcos Jr. ngayon at ang kanyang may bahay na kapag nawala si Tambaluslos, maiibsan ang galit ng taong bayan dahil dito sa mga maanumalyang mga flood control project. Sa tingin nyo ba, yung hindi pag-attend ni Zaldico ay labag sa kagustuhan ng mga Marcoses? Hindi. Baka mga Marcoses pa nga ang nagsabi, wag ka muna umuwi, palamigin mo muna. Dahil pag ikaw umuwi at ikaw ay sumagot, chances are, baka magkamali ka ng sagot at lumabas ang katotohanan na lahat yan ay ginawa mo para sila nga ay lumagda sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Di ba? Oh. So tingin ko yung hindi pag-uwi ni Zaldico at di umano dahil yan ay nagpapagamot sa Amerika ay dahil na rin yan ay advice ng mga Marcoses. Dahil less talk, less mistake. So wag ka na magpakita rito. At dyan ka na muna sa Amerika. Palamigin natin. At ang inaasahan nila, pag nawala na si Tambaluslos, lalamig ng bahagya.
itong issue ng flood control. Well, tama ba sila o mali? Well, nasa inyo yan, taong bayan. Kung kayo'y magpabola at lumamig ang mga isipan, ang mga ulo, at maging dahilan na hindi na naman kayo lalabas sa lansangan para sabihing tama na, sobra na, gaya ng ginagawa ng mga Indonesians ngayon, gaya ng ginawa ng mga South Koreans, gaya ng ginawa ng mga Thais na ating mga kapatid sa mga karating na bansa, mananatili pa rin ang problema. Dahil ang problema talaga sa korupsyon, Marcos Jr., nasa genes na po nila yan. Talagang dugong magnanakaw ang angkan ng Marcos. At napakadami ng desisyon ng Korte Suprema, desisyon ng Swiss Court, at desisyon ng American Court na yan po ay katunayan, katotohanan, at hindi paratang lamang. Sige nga, Marcos Jr. ay yung pamilya, magnanakaw, sue me for cyber libel. Sue me. Papakita ko sa iyo yung mga Supreme Court decisions, papakita ko sa iyo ang desisyon ng Swiss courts, papakita ko sa iyo ang desisyon ng mga American Supreme Court. Magnanakaw ang mga Marcoses. Mamamatay tao ang mga Marcoses. Torturer sa mga Marcoses. Ang mga Marcoses responsable sa mga dukot. Sue me for libel. And I will prove it with court records. Kaya kayo, mga kababayan, huwag kayong lalamig ang ulo dahil tatanggalin lang si Tambaluslos. Yan ay dahil ayaw nila na ang galit ng taong bayan mabaling sa kanila. At dapat lamang na sa kanila mabaling ang galit natin dahil sila pa rin ang responsable sa korupsyon. Dahil nga binili nila ang mga boto para patalsikin si Inday Sara, at kung speaker lang ang papalitan, asahan ninyo, gagawin at gagawin pa rin nila yan dahil hindi nila papayagan na magkaroon ng tsansa ang BP Sara maging presidente sa 2028. Sisirain at sisirain nila, susubukin pa rin nilang patalsikin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Kaya, wag na magbago mga isip, ipatuloy na ang init ng ulo, lumabas na sa lansangan at isigaw, tama na, sobra na, alis dyan Marcos. Angkan ng magnanakaw, angkan ng mamamatay tao, angkan ng mga nagdedesperasido, angkan ng mga torturer. Sue me and see you in court for everything I have just said, Marcos Jr. At siyempre, nandiyan pa rin ang katotohanan na as early as iyong pag-aaral sa Oxford, na hindi ka naman natapos, nalathala na ikaw talaga ay gumagamit ng cocaine at tagabili pa ng kilo ng cocaine para sa iyong sarili at para sa iyong mga barkada. So hindi ka lang corrupt, hindi ka lang mamamatay tao, hindi ka lang torturer, ay ayun, meron pang lahat-halang kwento sa Rolling Stone na ikaw talaga ay bangag at sinabi rin ni Presidente Duterte na ikaw ay bangag, sinabi rin ni Angel Morales na meron siyang confidential agent na ikaw ay bangag, sinabi rin ni Cathy Binag na ikaw ay bangag. At dahil ayaw mong pasinungalingan yan sa pamamagitan ng hair follicle test, ayan po, yan siguro po ay prueba rin na ikaw talaga ay bangag. So, mga Pilipino, bakit pa tayo papayag na angkan na magnanakaw, mamamatay tao, torturer, desperasido, at bangag ang mamumuno sa ating bayan? Ang kailangan po natin, solusyon. At kapag yan, ang nakaupo, ang nakaluklok sa pinakamataas na pwesto, ay bangag, magnanakaw, etc., etc., wala na po tayong pag-asa makaahon sa ating mga problema. Magalit na kayo! Kayong tunay na soberenya! Lumabas na kayo! Tama ang ginagawa nyo na ginagamit yung internet, pero hindi po yan sapat. Ang real politics, hindi sila mababahala hanggang hindi nila makita yung dami ng mga taong nagagalit sa internet sa kalsada, sumisigaw, Marcos resign, Marcos resign, Marcos resign. Pero na po, para po sa ating mga sarili, para sa ating mga anak,
para sa ating mga apo. Sama-sama na ba tayong lumabas sa lansangan at isigaw, Marcos resign, tama na, sobra na. Salamat po sa iyong pakikinig. Madami po tayo ngayong live audience, halos 3,000 po. At hanggang sa muli po natin pagkikita. Ito po inyong Spoksang Bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines.